morning po muli sa ating lahat. Good morning. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at nagsama-sama tayo muli sa umagang ito. Ano man po ang ating pinagdadaanan sa ating buhay, ano man po ang ating kalagayan, alam natin na ang Panginoon ay lagi natin kasama. Tayo manalangin. Tago mo po sa iyong alipin, sa iyong likod upang makita mo ng kalwalhatian at mensahe ng iyong nais na ibahayag sa amin sa umagang ito. Amen. So, ang ating pong binasang talata kanina po ay mga talatang ito ay isang panawagan para po tayo ay magtiwala sa provision ng Panginoon. Bigyang panahon ang ating pong spiritual na kayamanan at mamuhay sa inaasahan ng Diyos para sa kanyang pagbabalik. So kung atin pong himay-himayin yung ating mga talata sa umagang ito, kung mapapansin nyo po last Sunday din po, yung ating pong Diyos o ang kayamanan. So marami nang pinakikita sa atin ng Panginoon ng mga mensahe para tayo din ay maging good steward. At ano ba yung dapat nating maimpok at pagbigyan ng panahon at halaga sa ating mga buhay. So yung una po ay sinabi doon sa unang talata na sinabi po sa verse 32. Huwag kayong matakot o tingkawan sapagkat ikay lulubog ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. So, huwag tayong matakot. Sinimulan ni Jesus sa mga talatang ito ng may assurance. Yan. Sa mga talatang ito, inihimok ni Jesus na magtiwala tayo sa provision and love niya sa atin. So, pagkatiwalaan lang natin ang Panginoon. Minsan na pag-usapan natin yan, yung wala ng budget, mga buwan de peligro, pecha de peligro, lagi natin yan nasasabi sa ating buwan. So, pagkatiwalaan natin ang Panginoon, binugo na po ba tayo ng Panginoon sa maraming bagay? Diba, hindi naman. Lagi namang mauubos na, pero biglang magkakaroon. Dahil in-expect natin. Kahit naman tayong mga kabataan o yung mga nag-aaral, feeling natin minsan para pagbili ng project or kailangan pa ng ganito. So, natatakot tayo minsan magsabi sa mga parents natin dahil syempre nararamdaman din naman natin kung meron pa silang ibibigay sa atin. Pero kahit kailan, dahil tapat naman tayo sa Panginoon, hindi naman tayo nabibigo. Kahit sa mga dumarating sa buhay natin, hindi naman kasama sa budget natin, biglang may nagkasakit, ang malala, biglang na hospital, wala tayong budget. Pero, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi po. Parang hindi kayo sigurado. Naramdaman nyo ba na pinabayaan kayo ng Diyos? Ayun, parang sabi ko sa akin, hindi ba? So, hindi naman po tayo pinababayaan ng Diyos, pero minsan pinakakaba tayo ng Panginoon eh. Di ba? Yung parang may excited. Naku po, wala na talaga. Parang sinusurpresa lang tayo ng Diyos kasi alam ng Diyos na tayo minsan masyado tayo matatakotin. Dahil ang iniisip kagad natin, ako ganito. Oo. Sa mga lingwahe ng kabataan, overthinking. Tama ba ako? Nag-overthink tayo. Yan. Ay, bakit ganito? Bago pa tayo mag-overthink, manalangin mo na tayo. Mag-pray muna tayo kasi sabi nyo naman, di naman tayo binibigo ng Panginoon eh. Nandiyan naman yung provision niya. So, yung unang verse na yan, sasabi na huwag tayong matakot. Huwag din naman tayo very kampante. Ay, hindi, bahala na ang Diyos. Tapos nandun ka, natutulog ka. May kailangan nga eh. Hindi kailangan din magtrabaho, mag-isip ng paraan. Diba? At ang Diyos yung gagawa ng kikilos along the way na baka may makausap na kaibigan. Kahit naman sa school, ako nga sa school talaga, sabi ko sa inyo, narasan ko po pumasok at sumakay ng bus na walang pera. Kasi lang mag-e-exam. Pero pag-isip ko ng umaga, sabi ko sa tatay ko, kay Lord, nasa CR ako, Lord, wala pong pamasahin. Totoo po ito. Dyan sa EDSA, JD ako. Central School at Paranaque ako. Pero, alam niyo yun, kasi parang At ang ina sa heart ko na ipoprovide ako ng Panginoon. So, pumasok ako. So,
sumakay ako ng JD na bus. Eh sa Estrella naman, di ba, syempre pag overpass, hihinto yan dito, hihinto doon sa pagkalagpas. Kasi nandito ako. Yung mga anak, di nyo naabutan sa EDSA yung JD na bus. Kahoy pa ang ano nun. Kahoy pa bintana nun, yung tinataas na ganun yun pag umuulan. Di ba? Red po yun, red. Dahil kamotif ng anniversary natin. Hindi nyo na yung naabutan sa EDSA talaga ito yung mga ano na. Pero ako po naabutan ko. So dito po ako bumaba, sumakay ako. Eh di medyo doon ako sa huli umupo kasi kailangan ko pa ng masusing panalangin. At ang tama, pagkalagpas ng overpass, may umara dun sa ano. Tapos sumakay yung kapitbahay namin na kaklase ko. Tapos, nasa unahan siya. Siyempre siya yung unang sisingilin ng ano. Lumingon siya, sabi niya, bayad ka na. O, di na, libre ko. Wala akong pera, wala. Simple. Libre. Kasi pag uwi ko, alam ko naman, meron akong nanay-nanayan doon, yung sa kantin, yung nanay ng valedictorian namin. Alam niya na kasi yung kondisyon ng buhay ko. Pag hindi ako nakita sa kantin, tawagin niyo. Wala na naman yung baon. Kahit pambili ng itlog yun, wala yung bibili. Ano? Tapos, alam niya, wala ka baon, bibigyan niya ako ng pamasahe. Or pagka uwi na kami, sasabihin ng kasi ko, kasi ate-ate nga nila ako. Sabi ka na. Sasakay na ako sa kotse nila. Ganon. So, yun yung resilience na binigay ng Panginoon. Ako kaya ko yun. Kaya niyo yun? Sasakay din na bus, wala kayong pera. 1, 2, 3. Kaya ba iniisip mo eh? Ako hindi ko iniisip na mag 1, 2, 3 na. Iniisip ko lang manalangin. Ay, mali. Iniisip ko lang talaga mag-pray ako. Kasi yung alam mo yung faith mo, yung little faith mo, nagagawa ang Diyos. Kaya sinasabi dito sa tayo matakot. Pwede sila kasi natin lagi nag baka. Kasi baka ganito. May depende sa ganun eh. Wala pa naman. Kung stress nyo na, magkakasakit na kayo sa stress. Ay, sakit talaga. Diba? Ano na kayo eh. Na-stress na kayo agad. Pero, yun yung mga sitwasyon. Pero ako yun po talaga yung karanasan ko. Hindi po ako gumagawa ng kwento ha. At hindi ko po ito halusinasyon. Totoo po talaga yun. Talaga nag-pray lang, Lord, exam talaga yun. Wala talaga akong masabi. Ganyan na ako sa pero yun yung provision ng Panginoon na hindi mo alam, in some ways, along the way, may gagawin ng Diyos. Pagkatiwalaan natin ng Diyos. Kaya kung may hinihiling tayo, sakit man yan, financial man yan, kung ano mang problema yan, bibigay ng Panginoon. O tayo mga kids ngayon, mga maliliit nating bata, siyempre, nahihili yan eh. Gusto natin mag-party, di ba, pag birthday natin. Gusto nyo, may Jollibee pa. Eh, okay na yun. Spaghetti lang. O kaya, champurado nga lang kami. Serte na, handa namin yun. Champurado eh. Kayo, araw-araw sa tabi, may nabibili na yan ngayon. Pero nung araw, pag may nakapagpahin na bigay ng champurado, pero may birthday yun, mga anak. O, diba? So, be contented for what we are. Ang mahalaga, nandun yung pamilya, yung sama-sama, na nagsiselebrate kayo, o kahit may handaman o wala. Ganyan. Ganyan din sa may mga dalaga pa ba tayo dito? Magproblemahin. Kung hindi kaya magpakasal, nakikita nyo doon. Kala nila po, kayo mga yun, baot sa utang yung mga yun. May mga ano pa, coordinator, may mga ganyan, hindi nyo alam. Yung iba doon, pinangutang lang yun. So, ano lang yan eh, huwag tayong, ang mahalaga, di ba, sa mga, binatang dalaga natin. Ang mahalaga, yung seremonya, hindi naman yung, pwede yung pagandahin, o di ba? Marami akong kakilala eh. Bring your own food. May kakilala akong mga worker. Worker rin to pinasal. Bring your own baon kami. Wala eh. Pero bongga ang kasal. Kasi bongga ang seremonya. Very meaningful. Oh. So, huwag masyadong magpaka-stress. Ininunod na yun ng mga may boyfriend, girlfriend. Para lang magkaroon ng magano. Eh after that, kung magkakautang naman po kayo, ganun gawin yan. So, pupunta yan doon sa mga, sa pangalawang punto natin, na sabi nga, prioritize our spiritual wealth. Yan. Pero hindi naman, paano natin mapaprioritize yung ating spiritual wealth? So, hinihimok na Jesus na dito sa mga talata,
sa verse 33 hanggang 34. Hindi ko na po babasahin at nabasa na ipagbili yung kanilang mga ari-arian at ibigay sa mga nangangailangan. O kaya niyo pong, kung may mansion po kayo ngayon, kaya niyo po bang i-give up yung mansion niyo para ibigay sa mga nangangailangan? At kung walang-wala na po kayo, di ba yung mga nakaraan din po natin mensahe, kaya niyo pa po bang ibigay yung 1 kilong bigas ninyo doon sa nangangailangan ng bigas dahil wala kayong makain? Kaya wala silang makain na lumapit sa inyo? Ano? So, 1 kilo na lang sa akin ni Ate Larissa. Hati na lang tayo. Tama din naman po yun. Oh. So, hati na lang daw po. Meron po akong, ito, true story din po to. Mag-asawa. Isang pastor po. Sabi, yung kwento niya po, wala na po talaga silang isasahin. Ngayon, sabi nung, ang nakakatuwa pa nga sa kwento niya, yung asawa ng pastor, ang nagsabi pa na, kunin muna natin yung tithes natin, inipon dyan. Papalitan ko yung mamaya. So parang ang faith ni pastor, kunin si tithes. Kasi nandun siya eh. Kunin si tithes. At ang faith niya, mapapalitan. Tama naman yun, mapapalitan. Pero nanindigan yung yung wife. Sabi na, ay hindi. Pag din sa Panginoon, hindi natin yan. Bawal utang. Pag inutang natin yan, dodoblehin natin yan. Ganun. Di mas mahirap, wala tayong pang-doble. Wala tayong pang-doble. Eh di, meron pa namang mga lahat. 1 kilo for the day. Eh di, ang nangyari, biglang umalis yung kasawang pastor. Umalis daw si pastor. Sabi niya, alam mo di umalis si pastor. Eh, biglang may yung naghahanap sa kanya. Yung isang membro ng kailangan ng hirang ng 1 kilong bigas para pangkain nila dahil ipang-aampa. Sabi naman kasi po ate, yung anak ko po, walang delivery, wala nang panggatas. Eh kahit po konting bigas. Eh di ba yun ang kakainin nila? Wala silang pakulang. Baka kaya nga si pastor pumalis. Eh gusto nang galawin ni pastor yung pang-tights nila. Tapos eto po may mangingi. Yung nag-iisip daw siya. Sabi ko, Diyos ko, ibibigay ko ba ito? Paano kami kakain? Di, nag-pray siya. Kaso yung heart niya, dahil may bata, may baby doon kukunin yung for a certain day. Kasi wala silang pera. Alam mo naman sa probinsya, mahirap talagang cash. Eh, eto na. Ako bahala na. Naalala na yung parable nung kinuwento ni Jesus, yung isang pusing na lang, binigay niya pa. Tsaka yung doon din sa parable na, yung dati rin na naging message ko, diba? Yun na lang yung pagkain nila. Tapos, diba, ipapakain pa. Eh, dahil naalala niya yun, pilit mata daw siya. O sige kapatid ha, i-ano mo na to para meron yung anak mo, bilisan mo. Sa isip-isip naman. Ganun eh, bibigay ko ba? Kasi Ate Marisa, hindi niya hinate Kasi sa'yo haati. Siya hindi talaga, ibinigay niya lang. Darating pag anak na galing sa school. Buti na lang yung bunso niya nandun sa kapatid ng asawa ni Pastor para i-take care. Kasi eto na, umalis na. Gusto na iisip siya. Napapagalitan siya ni Pastor na ibinigay naman na lahat. Maya-maya, magla-lunch na, darating may mga bata, so wala pa rin siyang lulutuin. So nagpipray sa Lord, ano nang gagawin ko? At ito na mga asawa ko, si Pastor, hindi pa din dumadating. Kung saan na napunta, nato. Kaya may kumatok na naman, kinabahan na naman siya. Kasi ang feeling daw na, wala na talaga akong ibibigay. Baka miyembro na naman ito nagbibigay. Hindi na malaman kung pagbubuksan daw niya, sinisilip na pa, hindi daw niya makita. Sa paso, sino ba ito? Baka wala na akong ibigay. Parang mabigat siya sa loob na, wala siya ibibigay. Eh, dinibigyan siya. Tapos, binuksan niya, ay, magandang umaga po. Si Pastor po. Sabi niya, ay, umalis eh. Kanina pa nga, iniintay ko. Ay, sige po, pastora. Kasi di ba ganun sa probinsya, pag pastor yung asawa, tinatawag na pastora. Pastora, pinadadala po ito ng nanay ko. Maraming salamat daw po dun sa prayer na ginawa ni Pastor. Kasi si tatay po, gumaling na kalahating sakong bigas. May itlog. May isang manok na buhay at saka mga gulay. So parang hindi niya malaman kung iiyak siya or what, baka masyak naman yung bata. Kasi teenager yung nagatin. Makasing edad yan, si ganito. Ay, naku, maraming salamat, napakisabi. So talagang tulong na lang daw yung luha niya kasi ano ba ito, nagkataon or what? Pero di ba hindi?
dumating ang tamang provision ng Panginoon sa tamang panahon. So talagang nandito sa heart, yung pag-imbak mo ng wealth mo na para sa sarili mo, talagang pag ibinibigay mo siya sa iba, may blessing. O meron akong kalala dyan, na nagkanda utang-utang na, kakakupkup ng kanyang pamilya. O pero, di ba nababayaran naman ang utang? Kasi may provision ng Panginoon eh. Di ba? Kasi tinitingnan ng Panginoon yung ating heart. Yung po yung sinasabing pag-prioritize ng ating mga spiritual wealth. Hindi naman po yung itong lagi na lang po tayo sa simbahan. Di ba? Yung spiritual wealth naman po, hindi lang yung basta nananalangin ka na lang, pray ka na naman pray, pinagpe-pray mo sila. Hindi. Kundi kung ano yung mabuti at ginagawa mo sa kapwa mo, dahil yun ang sabi ng Panginoon, anumang bagay na gawin ninyo sa pinaka-abang lingkod ko, ay ginagawa na rin ito sa akin. At di ba yung sabi na sa lahat ng gagawin natin ito ng may pagpupuri sa Panginoon. In all things that we do it for the Lord. Basta para sa Panginoon. At Kanya tayong pagpapalaki. Pangatlo, sinasabi din dito, sa ating buhay, lagi tayong ready and alert. Kung doon sa mga susunod na talata, doon sa verse 35, diba? Sabi nga maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. So, yan yung moment na alam mo lumiliwanag ng ilaw natin. Kasi minsan, aandak-andak na po yung ilaw natin bilang mga Kristiyano. Kasi dahil sa mga pinagdaanan natin, pangalawa, yun nga, parang feeling natin na wala na tayo sa Panginoon. Pero hindi. Sabi niya, tumulad kayo sa mga alipin naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpapala ang mga alipin, aabutang na babantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at papaupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. So, sabihin, maging alert po tayo, maging handa po tayo sa lahat ng bagay. Huwag natin po pabayaan yung ating mga sarili na yung ating pong ilawan ay mag-andap-andap na. Hanggang sa darating sa punto na nakikita natin yung sarili natin, minsan hindi na tayo nakakapagsimba, hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible natin, hanggang sa susunod, hindi na tayo mananalangin, namatay na yung ilawan natin. Eh sabi ko, ang nire-remind nito na yung sa atin, lagi tayong handa. Ready and alert. Ayan, kung ano pang mangyari. Kasi nga, kung sa natural na sakuna, di ba, meron tayong warning pag nandiyan na. Pero yung pagdating ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan yon. Kaya ang sabi, na tiyak dito na darating ng Panginoon. Kasi di ba, yung mga alipin dito, nag-aakay sila. So tiyak natin, kasi hindi tayo magtsatsaga na, tawag dito, gawin ng mga bagay para sa Panginoon. Kung alam naman natin na wala naman tayong hinihintay. Pero meron tayong Kristo na siyang namatay sa krus, nabuhay, pumunta sa langit, at umaasa tayo sa kanyang pagbabalik. Yan ang esensya ng ating pananampalataya. Kasi yung mga pinanampalataya ng iba, namatay sila, pero hindi na nabuhay. Pero si Jesus nabuhay yan para sa atin. Para meron tayong, para sa kinabukasan yan, handa tayo. So maging alerto tayo at sigurado na babalik ang ating Panginoon. Sabi nga na, kayo man ay dapat na humanda sa verse 40, darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. So, unexpected po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya lagi po tayo handa. Yan po sana ay maging reminder sa atin. Sabihin, malayo pa naman, mag-aliw-aliw muna ako. Gawin ko muna itong mga ganitong mga kalayawan sa buhay. O, yun yung sinasabi. Ano na yung mas ini-invest, no? Ano mas, between Mary and Martha, paano ka magiging Maria at magiging Martha sa panahon ngayon. So, nakikita niyo yun, yung mga pinag-aaralan natin, napakagaling ng Panginoon sa mga binibigay na mensahe sa atin eh. Kasi pinakikita niya kung paano tayo lalago. Pinakikita niya kung paano tayo niya ginagawa yan at hindi pinagabayaan. So, sa ating pong pagtatapos, magtiwala tayo sa pagmamahal at provisyon ng Panginoon. Unahin natin ang pagtitipon ng kayamanan sa langit kaysa sa mga material na posisyon.
na nagbunga minsan ng ating mga kasalanan. Maalala niyo yung ating sermon, nag-uwit sa ating mga kasalanan kapag tayo ay napapapunta sa mga material na bagay. Kasi nagiging greed tayo sa akin. Ayan. Diba yan yung sermon natin ng isang linggo? At mamuhay tayo na laging handa at laging inaasahan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Laging maging handa at alerto. Ang ating pagiging disipulo o mananampalataya ay hindi isang papel na ating kailangan lang gampanan. So, hindi isang role lang po ito na gagampanan natin. Bagkus ito ang paraan ng ating pamumuhay. This is the way of life. Pamumuhay na himukin ang bawat isa na laging maghanda at patuloy na maglingkod hanggang sa pagbalik ni Jesus. At tayo ay masumpungan at tatapat sa ating paglilingkod. Amen.